Isang iskandalong yumanig hindi lamang sa Korean entertainment maging sa buong bansa. Mga lihim na inilantad, mga pangalan na nasira, at isang trahedyang naganap. Sa likod ng kinang ng kasikatan, may mga kwentong hindi basta-basta nabubunyag. Ngayon, ating balikan ang masalimuot na relasyon nina Kim So-yoon at Kim Se-ron at ang mga pangyayaring nauwi sa trahedya. Si Kim So-yoon ay isa sa mga pinagkakatiwalaang aktor sa South Korea. Sumikat sa mga drama tulad ng My Love from the Star, It's Okay Not to Be Okay, at Queen of Tears. Siya ay minahal ng masa dahil sa kanyang husay sa pag-arte at kagwapuhan. Samantala, si Kim Se-ron naman ay nagsimula bilang isang child actress at nakilala sa mga pelikulang The Man from Nowhere at A Brand New Life. Dahil sa kanyang angking talento, siya ay naging isa sa mga promising actresses ng kanyang henerasyon. Ngunit sa kabila ng kanilang kasikatan, may mga lihim na unti-unting lumabas sa publiko. Noong Marso 2024, nag-post si Kim Se-ron ng larawan nila ni Kim So-yoon sa kanyang Instagram story, na agad naman niyang binura. Ang hakbang na ito ay nagpasiklab ng mga espekulasyon tungkol sa kanilang relasyon. Ayon sa mga ulat, nagkaroon sila ng relasyon mula tag-init ng 2019 hanggang taglagas ng 2020. Matapos maging legal na adulto si Kim Se-ron. Mariing itinanggi ng ahensya ni So-yoon, Gold Medalist Entertainment, na nagkaroon sila ng relasyon noong minor de edad pa lamang si Kim Se-ron. Sa kabila ng mga pagtanggi, patuloy na lumutang ang mga kontrobersya. Noong 2022, nasangkot si Se-ron sa isang insidente ng pagmamaneho ng lasing na nagdulot ng malaking dagok sa kanyang karera. Dahil dito, naharap siya sa mga kasong legal at pinansyal na problema. Ayon sa mga ulat mula sa Dispatch at SBS News, kinailangan niyang magtrabaho ng part-time upang mabayaran ang mga danyos at multa na umabot sa humigit kumulang 0.7 billion won. Dahil sa pagbagsak ng kanyang karera at patuloy na pagbatikos sa kanya ng publiko, noong Pebrero 2025, si Kim Se-ron ay natagpuang wala ng buhay sa kanyang tahanan. Ayon sa mga ulat, walang palatandaan ng krimen o break-in sa lugar. Ang kanyang biglaang pagpanaw ay nagdulot ng matinding lungkot at pagkabigla sa industriya ng aliwan at sa kanyang mga tagahanga. Sa kabila ng mga ito, ang mga magulang ni Kim Se-ron ay itinuturo si Kim So-yoon bilang may bahagi ng kasalanan sa pagkamatay ng kanilang anak. Matapos mabalitaan na hindi tinulungan ni So-yoon si Se-ron sa kanyang mga utang at pinansyal na problema, binalingan siya ng galit ng publiko. Sa social media, libo-libong hate comments ang natanggap ni So-yoon. Tinatawag siyang walang puso at mapagwalang bahala. Apektado rin ang kanyang mga endorsement at career na lalo pang nagpalala ng sitwasyon. Bukod dito, ilang mga online forums at YouTube channels tulad ng Sojang at K-Buzz ang patuloy na nagpapalaganap ng mga haka-haka laban kay So-yoon dahilan upang mas lumala ang kanyang public image. Ngunit ngayong araw, Marso 20, 2025, lumabas ang bagong ebidensya na nagpapatunay na si Kim Se-ron ay ikinasal na pala sa isang Korean-American, nabuntis at nagkaroon ng aborsyon. Ayon sa mga leaked na voice recordings na inilathala ng Tribune Pakistan, napilitan siyang magpakasal matapos ang isang hindi planadong pagbubuntis. Sa mga pag-uusap, inamin niyang hindi niya planong magpakasal ngunit napilitan dahil sa sitwasyon. Lumabas din na ang kanyang asawa na isang Korean-American ay mahigpit at kontrolado ang kanyang mga galaw, kabilang ang paggamit ng social media at messaging apps. Dagdag pa rito,
Ilang mga kakilala ni Ceron ang nagsabing pinagbawalan siya ng kanyang asawa na makipag-ugnayan sa kanyang dating mga kaibigan at kasamahan sa industriya. Naging dahilan din ito ng kanyang pagkalugmok sa depresyon at matinding kalungkutan. Sa kabila ng matinding kontrobersya, si Kim So-hyun ay kasalukuyan pa ring nakakatanggap ng sunod-sunod na pag-alis ng kanyang mga endorsement. Mga malalaking brand tulad ng Prada at Tinto ang nagdesisyon nang tapusin ang kanilang mga kontrata. At ngayong araw nga, Marso 20, 2025, kahit lumabas ang bagong ebidensya ayon sa Tribune Pakistan na nagpapatunay na si Kim Se-ron ay ikinasal sa isang Korean-American na buntis at nagkaroon ng aborsyon. Sa kabila ng mga personal niyang desisyon, pilit na isinisisi ng kanyang pamilya si Kim So-hyun upang pagtakpan ang mga tunay na dahilan at pagkakakitaan ang kanyang sitwasyon. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Sino nga ba ang may tunay na kasalanan sa trahedyang sinapit ni Kim Se-ron? Si Kim So-hyun ba na hindi nakatulong sa kanya sa oras ng pangangailangan? Ang Korean-American na asawa niya na di umano'y nagdulot ng matinding kontrol at pag-abuso? O ang kanyang sariling pamilya na tila ginamit ang sitwasyon upang pagkakitaan? I-comment nyo lamang ang inyong opinion sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang mga kwentong puno ng misteryo at trahedya. Kung mayroon kayong kaso na nais ninyong alamin, ay huwag mag-alinlangan na i-comment ito at gagawan namin ng paraan upang mapahayag ito ng patas. Hanggang sa susunod, mapanatiling mapanuri. Ito ang inyong lingkod at ito ang KM's Tagalog True Crime Stories.